Kung naghahanap ka ngayon ng TV na hindi masakit sa bulsa, pati na rin ng soundbar na ipapartner mo sa TV na yon, saktong-sakto sa'yo. Pag-uusapan natin ngayong bagong TV ng Itel. Pero doon muna tayo sa presyo. Pakita ko sa inyo kung gaano ito kamura. So ito yung Itel L4360PN Smart Android TV. So, yung nandito sa atin ay yung 43-inch, 12,999 pesos. Pero meron din tong 32-inch, yung L3260PN, ang presyo ay 7,499 pesos naman. Ang kaibahan lang nitong L4360PN, maliban sa size, ay yung resolution kasi itong 43-inch ay 1080p. Makikita natin sa box na QLED na yung smart TV na to. Tapos, meron tayong 20 watts na hi-fi studio sound, wireless connectivity at marami pang iba. Meron na rin tong Bluetooth, 2.4 GHz wireless connection at iCast. At yung sinasabi ko kanina na 120 watts soundbar na merong woofer, ito yung soundbar Sonic Duo ng Itel. 2,499 pesos naman yung presyo nito. Pero unahin natin pag-usapan yung TV. Sa loob ng box, makikita natin yung standard lang naman ng mga accessories. Nandyan yung mga stand with screws, manual and warranty card, remote with batteries, and power cord with scholarship. Meron din tayong remote dito. At tandaan nyo lang na yung remote ay infrared, hindi Bluetooth. So kapag i-adjust niyo yung TV gamit yung remote na to, kailangan nakatutok talaga siyang ganyan. Kasi nga, hindi to Bluetooth na kahit na hindi mo iganon sa TV, ay makokontrol mo. And kagaya na makikita nyo, hindi naman intimidating itsura ng mismo remote. At meron pa tong mga shortcut buttons para sa mga streaming applications. Tapos yung stand, in fairness na-appreciate ko yung pagiging thoughtful ng Itel dito sa stand. Kasi makikita ninyo na merong arrow kung saan dapat nakaharap yung isang part ng stand. Kasi sa ibang TV na experience ko, yung mga ganitong stand, huhulaan mo talaga saan yung harap, saan yung likod. Pero dito, madaling makita. Salamat, Itel. And just so you know guys, kaya ng isang tao yung 43-inch i-set up. Lalo na yung 32-inch. Ngayon pagdating sa ports, meron tayo ditong pang-antena, dalawang HDMI, AV-in, dalawang USB port, LAN port, coaxial audio out at 3.5mm headphone jack. Nasa ilalim yung pwesto ng mga ports. Para sa akin, hindi ideal yon kasi may hirapan talaga tayong ikabit yung ilan sa mga kailangan nating i-connect sa TV. Tapos talagang kakapain pa natin kapag ganun. Kasi usually, yung mga ports na to, nandun sa likod. Pero again, nandito sa ilalim ng TV, yung mga ports na yan, kaya medyo challenging talaga. At kagaya na sinabi ko kanina, meron na tayong Bluetooth dito para makapag-connect tayo ng ilang mga devices, kagaya na lang ng speaker na pag-uusapan din natin mamaya. And again, meron tayong 2.4 GHz Wi-Fi connection dito. And keep in mind lang guys na mas maganda kung i-upgrade din natin yung router natin para ma-handle niyang mabuti yung traffic ng 2.4 GHz connection. Kasi yung connection na yan, ginagamit din yan ng mga smart devices natin kagaya ng IP camera, smart bulb at marami pang iba. So kung ganun yung household natin, maraming smart devices, baka maka-feel tayo ng struggle lalo na kung hindi natin i-upgrade yung router natin. Tapos dalawa din yung signal natin dito, isang digital at isang analog. Ngayon pagdating sa design, very minimalist, malinis at simple yung overall na itsura nito. Modern yung design kaya hindi awkward sa sala or kwarto natin. At complement pa nga kung medyo aesthetic talaga yung pagkaka-arrange natin sa sala natin. Napakanipis na mga bezels at isa yan sa nagpabilib sa akin sa TV na to. Kasi usually yung ganitong presyo ng mga TV, yun yung isa sa mga compromise makakapal na yung bezels. Pero dito, ang nipis pa rin. Meron din tayong dalawang 10 watts na speakers at nasa ilalim din yung pwesto niya. Decent naman yung tunog, pero hindi impressive na masasabi. Okay na okay lang para sa presyo niya. Meron din tong over voltage protection, kaya mas matibay lalo na kung maging unstable yung power supply natin. Kaya sigurado na mas magtatagal tong TV na to compared sa ibang TV na walang over voltage protection. Ngayon pagdating naman sa display, naka-QLED technology na nga tayo dito. And ang advantage niyan ay 125% wider color coverage tayo dito. Kaya mas maliwanag, mas vibrant yung kulay, mas deep yung mga blacks, kaya mas realistic yung mapapanood natin dito, kaya mas nakaka-enjoy gamitin yung TV. And reminder lang guys na itong 43-inch ay 1080p, yung 32-inch naman ay 1366 by 768 yung resolution. Pero overall guys, napaka-sharp ng quality, hindi soft, hindi rin blurry compared sa ibang mga budget-friendly smart TV. Ngayon, pwede naman nating ma-customize yung kulay ng TV na to. Meron tayong picture mode dito sa settings. Merong energy saving, merong movie, merong standard at user-defined mode. Pwede rin natin i-adjust yung color temperature, enable yung eye protect
At kahit yung sound mode, pwede rin nating baguhin sa settings. Merong movie, standard, tsaka sport. And again, pwede nating ma-adjust dito yung Wi-Fi connectivity natin, Bluetooth, pati na rin yung Ethernet connection. Kung sakaling gagamit tayo ng LAN cable, mas maganda nga na yun yung gamitin natin para mas maging stable talaga yung connection natin. At dahil nga Android Smart TV to guys, yung operating system niya, syempre Android na, and Android 14 to be exact. At dahil dyan, meron tayong Google Play Store. At meron tong 8GB na internal storage kaya pwede talaga tayo makapag-install ng additional na mga applications. Kagaya na lang ng Spotify, Disney+, HBO at iba pa. And kahit nga light gaming, pwede sa TV na to. Halimbawa dito sa Beach Buggy, yung remote yung ginamit ko or yung nag-serve as controller sa gaming ko. Ngayon, pag-usapan natin yung soundbar. Itong soundbar, pwede nating i-mount sa wall natin. At meron na ring screws na kasama sa box. Pero kung sakali man na ayaw nating i-mount to, okay lang kasi meron namang rubber feet kaya hindi dudula sa TV rack natin. Ito naman yung mga ports niya sa likod. Meron tayong HDMI ARC, auxiliary port, USB-A, coaxial audio input, at yung port para sa subwoofer. Yung remote ng soundbar, napakasimple lang din at hindi intimidating gamitin. Meron dedicated button para sa bawat source. At kung sakali na gusto nating malaman kung anong source yung ginagamit natin, merong maliit na LED indicator sa harap ng soundbar. At kapag tinignan natin yung likod ng remote, makikita natin kung ano yung meaning ng bawat ilaw depende sa source na ginagamit natin, kaya hindi tayo manghuhula. At if ever ayaw nating mag-remote, meron naman tayong physical button sa gilid ng soundbar. At kapag na-setup na natin, makikita ninyo napaka-modern, napaka-minimalist din ng itsura ng soundbar at woofer. Mas nag-level up pa yung itsura ng TV rack natin dahil sa soundbar at saka dito sa woofer. Pero ang pinaka-importante sa lahat, kumusta yung sound quality ng soundbar na to. So, pakinggan nyo yung sound test natin. Keep in mind lang guys na hindi ako nag-exceed to 50% volume kasi sobrang lakas na talaga ng soundbar na to. Pakinggan nyo. At for comparison, i-disconnect natin yung soundbar sa TV natin kaya makikita ninyo na red na yung LED indicator sa harap. So kita nyo, ang layo talaga ng difference ng sound quality ng built-in speakers ng TV compared dun sa soundbar. So mas maganda sabay nyo talagang bilhin yung TV tsaka yung soundbar para mas mag-enjoy kayo. Yan ay kung wala pa kayong speakers sa bahay. So overall guys, na-enjoy ko naman at na-impress ako dito sa TV na to ng itel kasi nga para sa presyo niya, again, naka-QLED display na tayo. Meron tayong total of 20 watts Hi-Fi Studio Sound. Meron tayong Bluetooth connectivity. Naka-Android operating system na tayo. Frameless design, kasi nga manipis yung bezels niya. At meron tayong over voltage protection. At pagdating naman dun sa kanyang soundbar, napakaganda rin ng sound quality kasi napakalakas din at hindi magiging sabog kahit itodo natin dahil nga dun sa woofer. So nandyan yung links na kailangan ninyo kung sakaling gusto ninyong orderin yung TV tsaka yung soundbar dyan sa description box sa baba. If ever na meron pa kayong tanong tungkol sa TV na to, lagay nyo lang dyan sa comments. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.